Ugatog ng buhay. Karugtong. Kabanata 71. Tumanggo si Charles at kumaway kay Emma at Charmaine. Sa tingin ko ang Assex Constructions ay hindi angkop para sa Wayland Realty, pareho kayong maaaring umalis ngayon. Sabi ni Emma, wala ka bang sasabihin, Dorothy? Kahit na hindi ka na empleyado ng Assex Constructions, bahagi ka pa rin ng Assexes. Tulungan mo ako, babayaran kita ng 10 milyong dolyar kung makuha natin ang deal. Ibinaba ni Dorothy ang kanyang ulo at nagpatuloy sa kanyang pagkain. Tinatamad man lang siyang tingnan dahil sa nag-aalalang katalinuhan ng babaeng iyon. Kinawayan ni Charles, umalis ka na dito. Sa tingin mo ba ay makakakuha ka ng kahit ano mula sa Wayland Realty sa pamamagitan lamang ng iyong koneksyon? Parehong babae ay pinalaya sa villa. Kumatok ang pinto sa likod nila. Labis na asar si Emma at puno ng mali siya ang kanyang mga mata. Si Charmaine ay may malungkot ngunit nanghihinayang ekspresyon sa kanyang mukha. Kung si Dorothy ay may Charles upang i-back up sa kanya, hindi siya dapat mag-alala tungkol sa pagkawala ng kanyang posisyon bilang isang general manager. Gayunpaman si Charmaine mismo ay tiyak na mawawala ng trabaho kung tatanggi si Charles na i-renew ang kontrata sa Assex Constructions. Naiisip niya ang kanyang bagong bailang ari-arian at ang malaking halaga ng utang. Hindi niya mababayaran ang mga installment kung mawalan siya ng trabaho. Sa sandaling ito, bumigay ang kanyang mga binti dahil sa labis na pagkabalisa. Sa Assex Manor, si Madam Joanne ay sabik na nakaupo sa kanyang karaniwang nakataas na upuan habang ang mga inapo ng mga Assex ay nakaupo doon sa takot at kaba. Alam nilang lahat na kapag nawala ang kontrata sa pakikipagtulungan sa Wayland Realty, matatapos ang mga Assex at haharap sila sa pagkabangkarote pagkalipas ng 3 buwan. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Napakalaki na ng nagastos namin at nanghiram pa kami ng malaking halaga ng mga pautang sa bangko. Sino ang tanga na nagpasya na bilhin ng maaga ang mga materyales? Sa palagay ko mas mainam na ibenta ang mga materyales sa mas murang presyo ngayon upang mabawasan ang pagkalugi. Iyan ay isang malaking abala at ang halaga ng mga asset ni Assexes ay mababawasan ng kalahati. Bukod dyan, sino ang kayang bumili ng napakaraming stock sa California? Biglang pumasok si Emma. Mabilis na humakbang pasulong si Anderson. Hoy babae, kamusta? Nagawa mo bang makita si Mr. Carter? Tumanggo si Emma. Oo, ginawa ko. Ang mga Assex ay agad na natuwa at lumapit. Paano ito? Nakuha mo ba ang kontrata? Kinakabahang tanong ng matandang Madam Assex. Umiling si Emma. Hindi. Agad namang nadismaya ang lahat sa eksena. Nagpatuloy si Emma at sinabing lahat ng ito ay dahil sa B** na iyon, Dorothy Assex. Tumanggi si Wayland Realty na pumirma sa Assex Constructions dahil sa kanyang mga ginawa. Naghagis siya ng monkey wrench sa mga gawa para hindi pumirma ng kontrata sa amin si Mr. Carter. Ano? Dorothy. Bakit niya gagawin iyon? Dahil natanggal siya kaya ginulo niya ito dahil sa galit. May ganitong kakayahan ba si Dorothy? Nag-alinlangan si Anderson. Galit na pagpapatuloy ni Emma, alam mo ba kung ano ang nakita ko nang makilala ko si Mr. Carter? Si Dorothy at ang kanyang basurang asawa ay bumisita kay Mr. Carter at naghahaponan kasama ang kanyang pamilya. Tinanong pa niya ang opinyon ni Dorothy. Pipirmahan niya ang kontrata kung papayag siya pero tumanggi siya. Smack! Malakas na hinampas ni Anderson ang mesa. Ito ay walang katotohanan. Karapat-dapat talagang mamatay ang B** na ito. Inay, iminumungkahi kong sipain sina Dorothy, Beatrice, at Claire sa pamilya at huwag na silang paigang bumalik. Nanatiling walang ekspresyon si Madam Joanne. At saka, tayong lahat ay mapapahamak ng magkasama, naghihintay ng bangkarota. Naiiwang tulala ang iba pang mga Assex. Malamig na sinabi ni Madam Joanne, sa katunayan, si Dorothy ay karapat-dapat na mamatay, ngunit hindi natin sila maaaring paalisin sa pamilya ngayon.
Sa kaibahan, kailangan natin siyang hikayatin ng mabuti. Ikaw ang nagpasya na tanggalin siya at ang iyong anak na babae ang pumalit sa kanyang posisyon. Mamaya pareho kayong yumuko at humingi ng tawad sa kanya at ibalik ang posisyon ng general manager sa kanya. Ano? Nagulat si Emma na hindi makapaniwala dahil hindi niya ito matanggap. Kabanata 72. Pagkatapos ng hapunan, umalis sina Alex at Dorothy sa Maple Villa dahil kinailangan ni Alex na tulungan si Brittany na makakuha ng mahigit 100 taong gulang na ginseng. Sa paglalakbay, kumilos si Dorothy na parang isang mausisa na sanggol. Paano mo nakilala si Charles? How come you are staying at Maple Villa? Parang extraordinarily close kayong dalawa. At ano ang tungkol sa kotse na ito? Nakangiting tanong ni Alex, I honestly have no idea how to answer you as you thrown so many questions to me in one go. Sa katunayan, dahil iyon kay Zoe. Nang si Zoe ay kumakain ng Mountain Hawthorn at nabara ito sa kanyang lalamunan, nandyan lang ako para tumulong at ilabas ito. Nakakunot noong tanong ni Dorothy, ganun ba? At binigyan kanya ng napakalaking villa bilang kapalit. Sabi ni Alex, pansamantala lang kami. Alam niya na wala kaming matutuluyan noong pinalayas ako ng nanay mo kaya't hiniling niya na lumipat kami. Walang mali sa kanyang mga sinabi. Hindi naman kasi nakarehistro ang pangalan niya sa property deed. Sabi ni Dorothy, parang hindi bagay. Bakit hindi ka bumalik kay mama? Mabilis na umiling si Alex. Papatayin ako ng mama mo kapag bumalik ako. Besides that, my mom is not a congenial person and both of them would end up fighting. Hayaan mo na lang. May aalamin ako. Ikaw naman. Gusto mo bang lumipat dito? Saan ako matutulog? Kwarto ko. Umalis ka. Tumigil siya saglit habang iniisip na tila hindi makatwiran ang kanyang mga sinabi. Gaya nga ng sinabi ni Cheryl, dahil hindi niya kayang pasanin ang responsibilidad ng pagiging asawa, anong kwalifikasyon ang kailangan niyang magpigil at tumanggi na hiwalayan. Kaya pagkatapos ay sinabi niya, bigyan mo ako ng ilang oras. Hindi pa ako handa. Sabi ni Alex, ayos lang. Nasanay na ako. Ang sagot nito ay lalong nagpalungkot kay Dorothy. Iniisip niya kung dapat na lang ba silang maghanap ng bakanting oras at ayusin ang usapin balang araw. Sa katunayan, medyo mahirap hanapin ang 100 taong gulang na ligaw na ginseng. Matapos suriin sa ilang batika, hindi ito mahanap ni Alex. Kahit na ang ilang mga nagbebenta ay nag-claim na sila ay may 100 taong gulang na ginseng. Ngunit pagkatapos na ipakita ang mga ito, saka lang niya napagtanto na sila ay isang panloloko lamang. Magiging mahusay kung ang ginseng ay hindi bababa sa 50 taong gulang. Sa pagkakataong ito, tumunog ang telepono ni Alex. Tumingin siya at nakita muli ang pangalan ni Claire sa screen. Sabi ni Alex, sa tingin ko, mas mabuting buksan mo ang iyong telepono. Kung hindi, buong araw akong tatawagan ng nanay mo at alam mong sasakit ang ulo ko kapag naririnig ko ang boses niya. Pinagtiis mo ito sa nakalipas na 6 na buwan. Hindi kita kayang isuko. With that, sa wakas ay sinagot na niya ang tawag matapos siyang titigan ni Dorothy. Oo, inay. Pakiusapan si Dorothy para sagutin ang tawag. Wala siya dito. Stop fooling me, nakita ni Emma na magkasama kayong nag-dinner and she's now at my place with her father. Bilisin mo at pauwiin mo na siya. May urgent tayong pag-uusapan. Ibinaba na ni Claire ang tawag nang matapos siyang magsalita. Nakangiting sabi ni Alex, nasa lugar mo ngayon sina Anderson at Emma. Sabi ni Dorothy, hindi pa bumisita si Tio Anderson sa bahay ko dahil inaakala niyang malas ang dadating sa kanya kung sakaling dumating siya. Bakit nasa bahay ko sila ngayon? Sabi ni Alex, hindi mo pa rin ba nakikita? Tiyak na pumunta sila para humingi ng tawad. Malubhang maaapektuhan ang Essex Constructions kung mawawalan sila ng deal sa Wayland Realty. Kaya
Kaya naman si Madam Joan ay naudyukan na kumilos ng desperado sa pamamagitan ng pag-aalok ng posisyon ng General Manager at 10% ng mga pagbabahagi ng kumpanya. Si Emma ay malamang na bumalik at nagreklamo kay Madam Joan tungkol sa iyo dahil hindi niya nakuha ang green light ni Charles at nakita kang naghahaponan kasama niya. Gayunpaman si Madam Joan ay masyadong matalino. Alam niya na ang iyong mga salita ay maaaring makamit ni Charles mula sa iyong pakikipag-ugnayan. Kaya malamang na gusto niya ang iyong tulong upang makuha ang deal sa pamamagitan ng pagpilit sa mag-ama na humingi ng tawad sa iyo. Nagulat na sabi ni Dorothy, pero anong magandang may dudulot nito? Napakalaking kontrata nito. Magbabago ba ang isip ni Charles dahil lang sa akin? Kabanata 73. Umiti si Alex at sinabing, pagpasensyahan mo na, talagang tutulungan kitang makakuha ng 10% ng shares ng kumpanya at posisyon ng General Manager. Sinabi ni Dorothy na kumikinang ang mga mata at hindi ko kailangan ng mga bagay na iyon. Kailangan ko lang ibalik ang subsidiary na kumpanya sa City South. Oo naman. Nang makita si Alex na pinagkalooban ng talino at kumpiyansa sa paghawak ng mga bagay. Ang kalungkutan na nananatili sa loob ni Dorothy sa loob ng halos kalahating taon ay nagsimulang maglaho ng kaunti. Napagpasyahan niya na ito ay dahil sa wakas ay nagising si Brittany mula sa kanyang pagkawala ng malay. Mabilis nakarating sila sa Essex Manor. Gayunpaman tila mali silang nanghusga. Hindi dumating sina Anderson at Emma para humingi ng tawad. Pagdating ni Dorothy at Alex sa entrance, narinig nila ang mayabang na boses ni Anderson. Hoy Claire! Dapat mong malaman na mula nang mamatay si Henry. Ikaw at ang iyong mga anak na babae ay nabuhay ng komportable sa gayong villa na may kasamang kasambahay, lahat ito ay dahil sa kabutihang loob ng mga Essex. Pero, anong ginawa ni Dorothy? Sinira niya ang negosyo ng pamilya at sa tingin mo ba ethical iyon? Isa na lang ang pagpipilian mo ngayon. Tulungan ang iyong anak na babae kay Emma na mapirmahan ang kontrata. Kung hindi, lahat kayo ay mapapaalis sa Essexes at ang villa na ito ay babawiin. Maaari kayong manatili sa ilalim ng tulay. Agad na namutla ang mukha ni Claire at namamanhid ang kanyang mga binti habang iniisip ang mga kahihinatnen. Sa sandaling ito pumasok sa bahay sina Alex at Dorothy. Wow, Anderson, sigurado ka talagang may kamahalan para ipakita ang iyong kapangyarihan sa aking bahay. Sino ka sa tingin mo? Umalis ka sa paningin ko at umalis ka hanggat maaari, sabi ni Alex na may malamig na tono. Galit na nagmura si Anderson habang nakatitig kay Alex. Sa tingin mo ba ang isang inabandonang bata mula sa Rockefellers at isang walang kwentang tao na nabubuhay sa isang babaeng tulad mo ay kwalipikado pa bang makipag-usap sa akin? Lumuhad ka sa harap ko at humingi ng tawad ngayon sa pagiging bastos mo sa akin. Ano ngayon? Tignan mo, sasampalin mo ba ako? Halika. Sabi ni Alex na may malamig na tingin, as you wish. Smack. Sinampal ni Alex si Anderson sa kanyang mukha. Nakadapa si Anderson sa sahig at namamaga ang kalahati ng mukha niya. Sus! Tatay! Laking gulat ni Emma at nanlalaki ang mata kay Alex. Bastos! How dare you hit my dad? Smack! Hindi kumibo si Alex ngunit maya-maya isa pang sampalang damapo sa mukha ni Emma. Hindi lang ako ang may lakas ng loob na sampelan ang papa mo kaya kitang sampelan. Ano ngayon? Sa tingin mo ba madali akong mabuli pagkatapos mawala ang pabor ni Lord Lex Gunther? Kung tutuusin, basura lang kayong lahat sa paningin ko. Sa totoo lang, wala akong pakialam na sirain ang mga Essex at paalisin kayong lahat sa California kung patuloy kayong nagiging hindi makatwiran at walang galang sa aking asawa. Bago iyon, hindi ko rin iniisip na mawala kayong dalawa sa mundong ito. Sa simula ay masaya si Claire ngunit nagsimula siyang mag-alala pagkaraan ng ilang sandali. Ano ang maganda sa kanyang tulala na manugang na sinampal sina Anderson at Emma? Pinalala lang niya ang lahat. Agad na pinigilan ni Claire si Alex.
Hoy! Sino ang hinahayaan mong tamaan sila? Sa tingin mo ba ay napakahusay mo sa pamamagitan ng paghampas sa kanila? Papatayin mo ang pamilya namin. Lumabas ka na ngayon. Walang magawang sinabi ni Alex, calm down, the assexes are in deep she asterisk now and no one can secure the deal with Wayland Realty except Dorothy. Kung hindi, bakit hihingi ng tulong ang 2 taong ito kay Dorothy? Natigilan si Claire, ano? Si Dorothy lang ang makakakuha. Oo, si Dorothy lang ang titingnan ni Mr. Carter. Kaya naman kung hindi ako nagkakamali, pinapunta talaga sila ni Madam Joanne dito para humingi ng tawad. Gayunpaman, lumabas na sinubukan nilang pilitin si Dorothy na tulungan silang makuha ang kontrata. Akala ba nila tanga tayo? Nagulat si Claire kung si Dorothy lang ang makakapagpirma nito kung gayon. Makukuha natin ang 10% ng share ng kumpanya at ang posisyon ng general manager. Nako! Kahanga-hanga iyon. Sa sandaling ito, nagring ang telepono ni Anderson. Ito ay mula kay Madam Joanne na tumawag upang suriin ang pag-unlad. Sinabi ni Anderson, "Hi, nanay. Humingi ako ng paumanhin sa pamilya ni Henry, ngunit tumanggi si Dorothy na tulungan kami at ipinagmalaki pa ng kanyang basurang asawa na sisirain niya ang aming pamilya at paalisan sa California." Smack! Muli, sinampal ni Alex si Anderson sa kanyang mukha. Matapos agawin ang kanyang telepono, dahan-dahan niyang sinabi, "Wala rito ang anak mo para humingi ng tawad. Joan, bakit hindi ka pumunta para tulungan siya sa iyong tungkod?" Kabanata 74. Sa sandaling marinig ni Madam Joanne ang kanyang pangungutya, nais niyang magmadaling pasulong at patayin si Alex gamit ang kanyang tungkod. Gayunpaman, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa pamilyang Essex. Kaya naman, agad niyang kinuha ang kanyang panganay na anak, si Benny, upang bisitahin siya ni Claire. Sa wakas ay nakarating sila sa mansyon makalipas ang 20 minuto. Pagpasok pa lang ni Madam Joanne sa bahay, umiiyak si Emma habang nagrereklamo, "Lola, si Dorothy at ang basurang asawa niya ay nagpapahid lang ng asin sa sugat. Naiinggit sila sa kasaganaan ng ating pamilya at sadyang gustong sirain ito. Hindi lang ako sinaktan ng bastos na yon kundi pati si Dad. Isa siyang brute." Habang si Emma ay katatapos lang magreklamo, isang sampal na naman ang sinampal ni Alex sa kanyang magandang mukha bago pa man makapagpahayag ng kahit anong opinyon si Madam Joanne. "Emma Essex. Walang karapatan ng babaeng katulad mo na bastyusan ako." Alex Rockefeller, walang pakialam na sabi ni Alex pagkatapos sampelan si Emma, "Pwede akong i-lecture ng nanay ko at ng asawa ko dahil kusang loob kong pinayagan sila pero hindi ka kwalipikado. Sa lahat." Namula ang mukha ni Emma dahil sa sobrang inis. Galit na sumigaw si Anderson, "How dare you act violently here, brute?" Nagkibit balikat si Alex. "Sisiguraduhin kung wala kang ngipin na makakain bukas kung lalaitin mo na naman ako." Galit na galit si Madam Joanne habang hinihingal siya habang nanlalaki ang mga mata. Sinabi niya habang sinusubukang pigilan ang kanyang galit, "Itigil ang pagiging mayabang, Alex. Ako ba? Sa tingin ko pareho silang mas masahol pa." Tanong ni Madam Joanne habang nakakunot ang noo, "Anderson, Emma. Humingi ka na ba ng tawad at ibinalik si Dorothy gaya ng sinabi ko sa iyo?" Sabi ni Emma, "Nagawa namin. Taos puso kaming humingi ng tawad sa kanila ni Daddy at halos lumuhad sa harap nila, ngunit tumanggi silang patawarin kami at pinabayaan kami." Clack! Matapos buksan ang kanyang telepono at mag-click sa isang video clip, inihagis ito ni Dorothy sa mesa. "Ganito ka ba ng tame time na humingi ng tawad?" Ipinakita sa video ang lahat ng nangyari simula noong pumasok sina Anderson at Emma sa bahay. Sa katunayan, pagkatapos kumuha ng bagong kasambahay, si Claire ay lihim na naglagay ng mga CCTV sa bahay dahil nababahala siya na ang kasambahay ay magnakaw ng mga gamit. Kaya ang eksena ay nagkataon na naitala. Taos puso. Hindi pwede.
Sa kaibahan, sila ay naging mayabang at pinagbantaan pa sila. Sampal. Sinampal ni Madam Joanne ang mukha ni Anderson. Basta, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ngayon, humingi ng tawad kina Dorothy at Claire. Dahil totoong galit si Madam Joanne, pareho lang na sinusunod ni na Anderson at Emma ang kanyang utos na patahimikin siya. Iniyuko nila ang kanilang mga ulo at masunor ang humingi ng tawad. Gayunpaman, alam ng lahat na sa kaibuturan ng kanilang puso ay ayaw nilang sumuko. Di nagtagal, sinubukan ni Madam Joanne na makipag-sweet talk ng kaunti bago inilipat ang paksa sa kontrata sa pagitan ng Wayland Realty, na may pag-asang dapat siguruhin ni Dorothy ang deal. Sabi ni Claire, "Ma'am, kanina pa po kayo nagbasa ng salita na kung sino man ang makakakuha ng deal ay bibigyan siya ng 10% ng shares ng kumpanya at posisyon ng general manager. May bisa pa ba?" Isang dash of extreme disgust ang bumungad sa mga mata ni Madam Joanne. Gayunpaman, tumango pa rin siya. Oo. Umuso si Emma at sinabing, "Maaga pa para maging masaya tungkol dito. Sa tingin mo ba ay talagang papayag si Charles na pumirma sa kontrata? Hindi siya ang tao ni Dorothy, kaya ano ang silbi para pirmahan ito kung hindi ito kumikita sa kanya?" Sabi ni Alex. "Huwag kang mag-alala. Katulad pa rin ng dati ang kontrata." Sinabi ni Dorothy, "Lola, hindi ko kailangan ng 10% shares ng kumpanya mula sa Assex Constructions o ang posisyon ng general manager. Gusto ko lang ang kumpanya ko sa City South." Natuwa si Madam Joanne. "Oo naman." Idinagdag ni Alex. "Kailangan nating ilagay ang kasunduan sa black and white na pagmamayari ni Dorothy ang 100% ng mga bahagi ng subsidiary na kumpanya sa City South. At ang Assex Constructions ay walang karapatan na makagambala sa operasyon nito." Kabanata 75. Ano? Gusto mo ng 100% shares? Hindi naman 70% ang maximum. Deal. Ikaw. Nakangiting sabi ni Alex, "Lola, bukas ng tanghali ipapakita sa iyo ang kontrata sa Wayland Realty. Mangyaring ihanda rin ang kontrata ng equity ng subsidiary na kumpanya sa City South. Ito'y isang kasunduan. Palam, Lola. Hindi kita papaalisin." Pagkalabas ng villa, malakas na humagulgol si Madam Joanne habang hinahampas ang kanyang dibdib at tinatapakan ang kanyang mga paa at brute. Napaka-brute niya. Ano ang ginawa ng mga Assex para karapat-dapat ito? Samantala, sa loob ng villa, nakasimangot na tanong ni Madam Claire, "Are you insane, Dorothy? Paano mo maihahambing ang 70% ng mga bahagi ng subsidiary na kumpanya sa City South at ang 10% na bahagi mula sa Assex Constructions? Sobra lang ang pagkakaiba. Gayon din, ang posisyon ng pangkalahatang tagapamahala sa punong tanggapan ay higit na mahalaga. Natatalo ka ng malaking premyo habang kumukuha ng mga bagay na walang kabuluhan." Umiling si Dorothy at sinabing, "Nay, hindi madaling maging general manager sa headquarter. Mayroong CEO at deputy CEO, ang general manager ay isang papel lamang na ang tungkulin ay masipag at walang gantimpala. Bukod pa riyan, hindi rin tayo sigurado kung matagumpay nating makukuha ang 10% shares ng Assex Constructions. Ano ang silbi kung makuha natin ang mga bahagi ngunit wala tayong magagawa tungkol sa kanila?" Sabi ni Madam Claire, "Totoo yan, masyadong matalino si Madam Joanne. By the way, paano mo nakilala si Charles? Magkasama ba talaga kayo kanina?" Sabi ni Dorothy, "Hindi ko siya kilala pero kilala ni Alex." Malaki ang naitulong ni Alex sa pagkakataong ito. With that, umupo siya sa couch. "Aray. Ang sakit ng paa ko sa sobrang lakad ngayon." Napatingin siya kay Alex habang minamasahe niya ang kanyang mga paa. Sa sobrang pananabik, sinabi ni Alex habang naglalakad siya patungo kay Dorothy, "Hayaan mo akong tulungan ka, Dorothy." Nang hindi na hinintay ang pag-aproba ni Dorothy.
Umupo siya sa tabi ni Dorothy at inilagay ang makatarungang mga paa nito sa kondongan nito at pagkatapos ay sinimulang dahan-daang imasaya ang isang paa nito. Bago magpakasal noong nagde-date pa sila sa universidad, madalas tinutulungan ni Alex si Dorothy na i-massage ang kanyang mga paa. US 5.5 ang laki ng sapatos ni Dorothy. Ang makatarungan at malambot na mga paa ay maliit at katangi-tangi na may kaakit-akit, payat na mga daliri sa paa. Ang kalidad ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Sabi ni Alex habang minamasahe niya ang mga paa niya, Dorothy, medyo madalas kang nagsusuot ng high heels kamakailan, kaya iyon ang dahilan ng mahinang sirkulasyon ng dugo sa iyong mga paa. Anyway, tutulungan kitang bigyan ka ng foot massage araw-araw at ipinapangako kung gagaling ka. Habang sinabi niya yon, nag-apply siya ng aura at sinimulang pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo nito gamit ang isang napakakaibang pamamaraan. Komportableng nakasandal si Dorothy sa sopa habang ninanamnam ang proseso. Tuwang-tuwa din si Alex. Pagkatapos ng 10 buwan sa wakas ay nagkaroon ng breakthrough ang kanilang relasyon at tila bumuti. Sa pagkakataong ito, umupo na rin si Claire sa tabi nila. Ipinatong niya ang dalawang paa niya sa tea table at sinabing, "Hoy Alex, pagkatapos mo kay Dorothy, tulungan mo at imasahe mo rin ang mga paa ko. Ang sakit din ng paa ko nitong 2 araw na ito. Ano? Gusto mo imasahe ko ang paa mo?" Nagulat si Alex na medyo nanginginig ang labi. Handa niyang imasahe ang mga paa ni Dorothy dahil mahal niya ito. Gayunpaman para kay Claire, hindi siya naging mataktika. Sabi ni Claire, "Ano ngayon? Ay massage mo na lang ako. I'm your mom, hindi ka man lang ba makapagpakita ng kaunting filiality? Kung hindi, bakit kailangan ko pa ng manugang?" Mahinang sabi ni Dorothy, "Alex, ay massage mo lang si mama saglit. Ang galing mo talaga mag-massage and it's really comfortable." Nadamay si Alex at naisip, iyon ay dahil nag-aalala ako na maging komportable siya at hilingin sa akin na imasahe ang kanyang mga paa araw-araw. Ano ang dapat kong gawin pagdating dyan? Buti na lang at mukhang 30 anyos na magandang ginang si Claire imbes na mga matandang babae na may mabahong paa. Ang kanyang mga paa ay bahagyang mas malaki sa laki kaysa kay Dorothy, na ang kanyang mga daliri ay pininturahan ng pulang polish ng kuko, ngunit ang natitirang mga tampok ay halos pareho. Hoy Alex, dahil malapit ka sa amo ng Wayland Realty, bakit hindi natin kunin ang Wayland Realty para bilhin ang lahat ng construction materials mula sa subsidiary nating kumpanya sa City South? Kung ganoon, hindi ba tayo kikita ng malaki? Tanong ni Claire habang ninanamnam ang masahe. Kilalang kilala ni Alex si Claire dahil matako itong tao. Kaya mabilis niyang sinabi, "Hindi ako sigurado. Si Mr. Carter ay nag-aalok lamang ng isang beses na pabor at maaaring hindi na ito gumana pagkatapos nito." Totoo nga, nagbago agad ang ekspresyon ng mukha ni Claire at ngumuso siya, "Kaya ito ay isang beses lamang na pabor. Akala ko kikita ka ng maraming pera sa pagkakataong ito. Bilisan mo. Massage pa. Array. Masyadong mahirap. Sinusubukan mo bang patayin ako?" Sa sandaling ito, tumawag si Cheryl. Kabanata 76. Ibinaba ni Alex ang makatarungan at malambot na mga paa ni Claire at sinabing, "Kailangan kong sagutin ang isang tawag." Sigaw ni Claire, "Bakit ka ba nagmamadali? Ito ay isang tawag lamang. May isa pang paa upang pumunta. Magaling ka naman magmasahe." Lumingon si Alex na may inis na tingin. "Maghuhugas muna ako ng kamay." Sa sandaling sinagot niya ang tawag, nagtanong si Cheryl, "Alex, nakuha mo na ba ang 100 taong gulang na ginseng?" Napabuntong hininga si Alex nang sumagot, "It's seriously a rare item. Wala akong mahanap kahit na nakahanap na ako ng maraming lugar." Nakangiting sabi ni Cheryl, "I knew it. Mayroon akong isa para sa iyo." "Oh, seryoso?" "Oo, nakita ko lang tapos binili ko agad." "Nasaan ka na ngayon?" "Lalapit ako." "Sure, ipapadala ko sa iyo ang address."
Nang matapos ang tawag ni Alex, nakita niya si Claire na ang isang paa ay nakahiga sa tea table, pahiwatig na gusto niyang ituloy niya ang pagmamasahe. Agad na sinabi ni Alex, "Dorothy, Ma'am, kailangan ko nang umalis dahil may gagawin ako." Tanong ni Dorothy, "Saan ka pupunta?" Nakangiting sagot ni Alex, "Kinahanap ako ni Bro Charles. I'll also discuss the contract with him by the way." Wala siyang lakas ng loob na banggitin na makikipagkita siya kay Cheryl. "Sige, sige. Alex, may pupuntahan pa. Bakit hindi mo muna tapusin ang masahe bago ka umalis?" Halos 10 minuto lang ang pagkakaiba, di ba? Iginalaw ni Claire ang paa niya sa harap ni Alex habang sinasabi niya, "Ma, may importanteng pag-uusapan si Alex." "Mas mahalaga ba ang paa mo kaysa sa kontrata?" sabi ni Dorothy habang nakakunot ang noo. Agad na sinabi ni Claire, "Syempre mas importante ang kontrata." "Okay, maaari kang pumunta at ayusin ang usapin sa kontrata. Pwede na nating ituloy ang masahe pagbalik mo." Halos himatayan si Alex. May foot reflexology center malapit sa gate ng kapitbahayan. Pumunta ka na lang doon para magpamasahe. Mas professional ang staff doon kaysa sa akin. Kailangan kong pagbayaran iyon. Shit. Sa tingin ba niya ay isa akong free of charge foot massage servant? Naiisip ni Alex habang seryoso siyang nag-aalala na si Claire ay palaging magpapamasahe sa kanyang lead. Bagamat hindi ganoon kalala ang kanyang lead, hindi niya kayang lampasan ang kanyang psychological barrier. Hindi niya ginawa ang masahe dahil gusto niya pero katuwaan lang. Kaya naman, dali-dali siyang naglabas ng $2,000 sa kanyang bulsa at inihagis sa mesa ng tsaa. "Eto na, it's my treat. Maaari ka ring makakuha ng membership card at pumunta doon araw-araw." Mabilis siyang umalis nang matapos ang usapan. Ang address na ipinadala ni Cheryl ay isang pedestrian street na matatagpuan sa malapit. Wala pang 20 minuto ay nahanap na ni Alex si Cheryl sa isang bubble tea shop. Nakasuot siya ng navy jeans na may palamuti ng maliliit na puting bulaklak at may ilang linya ng paalang na punit sa kanyang mga hita. Nakasuot siya ng t-shirt na may dilaw at puting guhit at isang pares ng salaming pang-araw na nakatali ang buhok habang nakapusod habang nakaupo at umiinom ng kanyang bubble tea. Mukha siyang elegante pero casual. Nakabuo ng magandang tanawin ang high traffic scene sa pedestrian street. Nakita ni Alex na maraming tao ang madalas na bumabalik upang tamasahin din ang tanawin. Si Dr. "Cheryl, I could barely recognize you in this outfit," nakangiting sabi ni Alex habang naglalakad palapit sa kanya at ilang beses na sinusukat ang pisikal na anyo nito. Sa pamamagitan ng kanyang salaming pang-araw, inilibot ni Cheryl ang kanyang mga mata bago ipinasa sa kanya ang isang bag na naglalaman ng isang tasa ng bubble tea. "Bilhan kita ng inumin." Nakangiting kinuha ito ni Alex. Maraming lalaking dumaraan ang nakakita sa eksena. Hindi nila napigil ang makaramdam ng paninibugho, labis na ikinaiinis nila, at naisip, "Oh, darn. Napakagandang babae pero may boyfriend." Well, hindi naman ganoon kakulang lalaking iyon. Mabilis nakita ni Alex ang ginseng. Matapos sumilip at sumangot, natitiyak ni Alex na iyon ang daang taong gulang na ginseng. Higit sa lahat, ito ay isang sariwa, ligaw na ginseng dahil may kaunting putik na naiwan sa mga ugat nito. Iyon ay mas mahalaga kaysa sa naprosesong ginseng. Magandang bagay. "Magkano ito?" "Ililipat ko ang bayad sa iyo." "Maliit na bagay lang." "Ito ay isang regalo para sa iyo," malumanay na sabi ni Cheryl. Natigilan si Alex at umiling. Hindi ito gagawin. Ang ginseng na ito ay nagkakahalaga ng $1,000,000 kaya hindi ko ito basta-basta kunin ng walang anumang bayad. Sabi ni Cheryl, "Hindi ba niregalo mo sa akin ang napakahalagang 13 acupuncture of hell? Ito ay wala akong ikukumpara doon. Isa pa, wala akong masyadong ginastos." Sinubukan niyang magbigay ng maikling derivation sa ginseng. Sa katunayan, sinubukan ng isang lalaki na ibenta ang ginseng kanina noong nasa botika siya.
Gayunpaman, sinubukan ng may-ari ng tindahan na linlangan ang nagbebenta at iginiit na ang ginseng ay hindi premium species kaya't nag-alok lamang na bumili sa halagang $10,000. Gayunpaman, naharang niya ang transaksyon sa pamamagitan ng pag-aalok ng $100,000. Higit sa lahat, gusto kitang suhulan ng ginseng na ito para maturuan mo pa ako ng higit patungkol sa acupuncture sa hinaharap, nakangiting sabi ni Cheryl. Oo naman. Sa tingin ko ay medyo huli na ngayon. Hayaan mong ipaghain kita ng pagkain. Pareho silang lumabas sa pedestrian street at nagtungo sa parking lot. Biglang sumugod ang tatlong lalaking nakamaskara kay Alex at Cheryl at sinubukan ng isa sa kanila na hampasin ng kahoy na kahoy ang ulo ni Cheryl. Kabanata 77. Sa sobrang gulat, napasigaw si Cheryl at nakalimutan pa niyang iwasan ang suntok. Agad na ibinalot ni Alex si Cheryl sa kanyang mga braso at tiniis ang pag-atake gamit ang kanyang likod. Halos agad niyang naramdaman ang malakas na suntok sa kanyang likod. Bang! 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 Tatlong sunod-sunod na suntok ang natamo. Hindi lamang isang lalaki ang sumubok na salakayin sila kundi ang dalawa pang lalaki ay ginawa rin ng buong lakas. Nang walang anumang pagkaantala, ipinagpatuloy nila ang paghampas sa kanya ng mga kahoy na patpat. Sa wakas ay nabawi ni Cheryl ang kanyang atensyon at napagtanto na pinoprotektahan siya ni Alex sa kanyang yakap habang siya ang nagtitiis sa mga pag-atake. Pumilis ang tibok ng puso niya at nangingilid ang mga luha mula sa kanyang mga mata nang marinig niya ang malalakas na kalabog ng mga kahoy na tumatama sa likod ni Alex. Gayunpaman, nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya ang kalmado at determinadong tingin sa mga mata ni Alex. Sa partikular na sandali, ang imahe ng kanyang mukha ay nagugat sa kanyang isip. Snap! Nabali ang isa sa mga kahoy na patpat. Pagkatapos may nagsabi, tama na, huwag mo siyang patayin. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, si Alex ay magkakaroon ng hindi bababa sa 4 hanggang 5 piraso ng mga sirang buto sa ngayon. Gayunpaman, biglang binitawan ni Alex si Cheryl. Parang walang nangyari sa kanya, tumalikod siya at sinabing, tapos ka na. Oras ko na. Nang matapos siyang magsalita ay sinipa niya ang tiyan ng isa sa mga lalaki. Sa isang iglap, lumipad ang lalaking iyon at bumagsak sa dingding. Dahil agad na nabali ang braso niya, napaungol siya habang nakasubsob sa sahig. Aking braso. Nabali ang braso ko. Patayin mo yang bastos na yan, bro. Laking gulat ng natitirang dalawang lalaki dahil hindi nila inaasahan na ganoon kalakas at kaya si Alex. Hindi lamang siya ganap na maayos pagkatapos mapanatili ang mga suntok na iyon hanggang sa nabali ang makapal na kahoy na patpat, ngunit maaari rin siyang magsimula ng isang counter-attack. Gayunpaman, pareho silang nagalit ng kunin ng pinuno ang kahoy at sinubukang hampasin ng malakas ang ulo ni Alex. Kung ang gayong suntok ay dumapo sa ulo ng isang normal na tao, maaaring siya ay naparalisa o namatay. Napasigaw si Cheryl sa gulat. Inarang ni Alex ang paparating na suntok ng kanyang braso. Nabali ang kahoy na patpat sa isang malakas na snap. Sa pagkakataong iyon na natigilan ng pinuno, hinawakan ni Alex ang kahoy na patpat at hinampas ang kanyang binti, dahilan para mabali agad ang buto ng kanyang buya. Sinubukan ng huling lalaki na tumakas dahil alam niyang matatalo na sila. Sa kasamaang palad, huli na. Hinawakan ni Alex ang buhok niya at ibinagsak ang ulo niya sa pader. Nawalan agad ng malay ang lalaking iyon. Natapos ang labanan sa loob ng 10 segundo. Sa pagkabalisa, tiningnan ni Cheryl ang mga sugat ni Alex. Kumusta ka? Nasaktan ka ba? Ayos na ba ang mga buto mo? Sagot ni Alex, okay lang ako, hindi madali para sa kanila nasaktan ako. Paano ito posible? Pati ang makapal na kahoy ay nabali. Mukha ba akong nasaktan? Sa pamamagitan nito, tinanggal ni Alex ang maskara ng pinuno. Sumigaw si Dr. Cheryl, kilala ko siya. Tanong ni Alex, sino siya? Sagot ni Cheryl, isang wanted na kriminal.
Ang mga opisyal ng pulisya ay nag-anunsyo ng gantimpala para sa pagkakahuli sa lalaking ito at nakita ko ito sa labas ng pasukan ng ospital kahapon. Siya ay napakalupit at nakapatay ng ilang tao. Galit na galit ang mukha ng pinuno at sinubukan silang saksakin habang naglalabas siya ng punyal. Agad siyang sinampal ni Alex sa kanyang mukha habang ngumunguso. Nakoncussed siya sa namumuong aura sa sampal. Noontog ang ulo niya sa pader at saka siya nahimatay sa lupa. Nag-aalalang tanong ni Cheryl, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nakangiting sabi ni Alex, don't worry, di ba ako lang ang humawak sa kanila? Tignan mo, nagulo ang makeup mo dahil sa mga luha mo. Bakit ka nagpapanik? With that, hindi niya sinasadyang itinaas ang kamay at pinunasan ang mga luha nito. Natigilan si Cheryl ngunit agad na napuno ng kahinahunan ang mga mata nito. Noon lang awkward na binawi ni Alex ang kamay niya. Habang tinatapakan niya ang pinuno, ginigising siya, sumigaw siya, sabihin mo na. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Kabanata 78. Ang pinuno ay may matatag na saloobin. Sinaman niya ng tingin si Alex at hindi umimik. Tinitik ni Alex ang daliri niya. Sige. Tingnan ko kung gaano ka katatag. Kung maaari kang tumagal ng 1 minuto, hahayaan ko kayong umalis. Habang ang mga mata ng pinuno ay puno ng pagkalito, idiniin ni Alex ang kanyang daliri sa kanyang noo. Napuno ito ng kakaibang aura. Sa susunod na segundo, ang pinuno ng homicide ay nakangiwi sa takot at pawis na bala. Isang nakakatakot na dagandong ang lumabas sa kanyang lalamunan na para bang naranasan niya ang pinakamatinding pagdurusa at paghihirap sa kanyang buhay. Habang nasaksihan ni Cheryl ang ganoong eksena, napatulala siya at hindi maintindihan ang sitwasyon. Wala pang 1 minuto, 3 segundo lang, ang pinuno ng homicide ay bumagsak sa lupa nang may kalabog ng bumuho ang kanyang kalooban. Sasabihin ko. May sasabihin ako. Pakiusap ko, itigil mo na ito. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Nanlaki ang mga mata ni Cheryl sa pagtataka. Masyadong exaggerated ang tugon niya. Nagkasama ba siya ng performance kasama si Alex? Muli, idiniin ni Alex ang kanyang daliri sa noo ng pinuno at sa wakas ay kumalma siya pagkatapos. Dahil sa lakas ng loob, napaupo siya sa lupa at pawis na pawis. Ang kanyang mukha ay pumuti na parang sapin habang nanginginig sa takot, maging ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pangamba. Nang hindi na hinintay na magtanong si Alex, sinabi niya sa sarili niyang initiative, oo. Ito ay mula kay Mr. Clark mula sa Parmasya. Iniling niya sa amin na agawin ang 100 taong gulang na ginseng mula sa kanyang kamay. Nanlaki ang mata ni Cheryl sa gulat. Siya yun. Masyadong masama yun. Sabi ni Alex, hindi na kailangang gumamit ng dahas para lang mangagaw ng ginseng. Kung titignan ng nakakasakit na paninindigan mo kanina, hindi lang gusto mong agawin ang ginseng pero gusto mo ring pumatay. Sabihin mo sa akin ang lahat, kung hindi, ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan ng soul banishing touch. Ang ginamit lang niya ay isang simpleng trick sa The Ultimate Book of Medicine na dalubhasa sa pagpapahirap. Gayunpaman, ang gayong panlilin lang ay hindi dapat tingnan. Batay sa minanang impormasyon. Kapag ang soul banishing touch ay nakas sa kalaban, siya ay magderones ng hindi matiis na sakit na para bang ang kanyang kaluluwa ay nadurog ng hindi mabilang na mga bug. Hindi na kailangang sabihin, ang mga normal na tao ay hindi makakayanan ito. Kahit na sila ay sinanay ng mga eksperto, karamihan sa kanila ay hindi magtatagal ng 1 minuto. Si Alex ay hindi bihasa sa soul banishing touch dahil ginamit niya ito sa unang pagkakataon. Noong una, inakala niyang tatagal ang pinuno ng ilang dose-dosenang segundo ngunit hindi niya alam na hindi niya kayang tumagal ng 3 segundo. Nagmamadaling nagpaliwanag ang pinuno, oo. Nakita namin ang girlfriend mo. Masyado siyang maganda at mahal namin siya. Kaya gusto namin siyang sunduin sa kotse. Nang marinig ito ni Cheryl ay namutla ang kanyang mukha habang siya ay pinagpawisan ng malamig.
Kung hindi lang siya nailigtas ni Alex at minsang kinaladkad siya ng mga mamamatay tao sa sasakyan, mas masahol pa sa kamatayan ang dinanas niya. Kanina, makipot lang ang pagtakas niya. Scumbag. Wham! Pinatumba ni Alex ang pinuno ng homicide sa isang tadyak. Tumunog ang sirena ng pulis. Sa sandaling ito, dumating ang isang sasakyan ng pulis. Kakatawag lang pala ng isang dumaan sa pulis matapos makita ang ilang lalaking nakamaskara na binubugbog ng kahoy si Alex. Kaya naman, nagmamadaling pumunta ang mga pulis sa pinangyarihan. Sa isang sulyap silang tatlo ay talagang A-class wanted na mga kriminal, ito ay hindi kapanipaniwala. Ang mga pulis ay pinamumunuan ng isang batang babaeng kapitan. Agad namang inutusan ng kapitan na tuwang-tuwa ang kanyang mga tauhan na sampilan ang tatlong wanted na kriminal. Matapos hingin ng testimonya at maipakita ang ebidensyang video na nakuna ng telepono ni Alex, madali niyang naiintindihan ang kaso. Agad na kinuha ng kapitan ang kanyang mga tauhan at nagmadaling pumunta sa batika. Sa pagkakaroon ng parehong patoto at ebidensya, ang pagtanggi ay magiging imposible. Si Mr. Clark mula sa parmasya ay mapula ang mukha na para bang nawalan siya ng mga magulang. Hindi niya akalain na matatalo siya ng isang maliit na babaeng tulad ni Cheryl. Naayos ang alikabok. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Cheryl habang tinatakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang dibdib. Nakangiting sabi niya kay Alex, "Iniligtas mo ang buhay ko. Anong gagawin ko? Dapat ko bang italaga ang aking sarili sa iyo?" Matapos silipin ang magandang hubog na katawan niya, sinabi nito habang umiiwas ng tingin, "Don't tease me. Mahina ako sa panunukso." Isang kurap ng kurap ang lumitaw sa mga mata ni Cheryl. "Ano ito? Ang iyong asawa, si Dorothy, ay hindi ka pa rin hinahayaan na hawakan siya. Ano ang iniisip niya? Dapat siyang mamuhay ng maayos sa iyo o makipagdiborsyo sa lalong madaling panahon at bigyan ng pagkakataon ang iba." Sumimangot si Alex, "Sa iyo." Pabiro namang sinabi ni Cheryl, "Ayos lang. Kung maglakas loob kang makipaghiwalay, maglalakas loob akong pakasalan ka." Dahil doon, hindi siya mapabulaanan ni Alex. Sabi ni Cheryl na may mahinang ugong coward, "Huwag mo akong kulitin sa susunod." Halos 2 oras silang naghapunan. Pagkatapos noon, pareho silang kumaway sa junction at bumalik sa kani-kanilang tahanan. Hindi lang si Cheryl ang nagbigay sa kanya ng 100 taong gulang na ginseng kundi pati na rin ang gamot na kanyang ipinamigay. Pagkabalik sa Maple Villa, agad na inihanda ni Alex ang pagpapakulo ng gamot para kay Brittany. Ang ligaw na ginseng ay tumitimbang ng halos 100 gramo. Dahil hindi kailangan ni Brittany ng ganoong dami ng ginseng. Kaya pinutol lamang ito ni Alex sa isang ika-5 bahagi para sa kanya at iniimbak ang mga natitirang bahagi kung sakaling may mga hindi inaasahang pangangailangan. Pagkatapos ng lahat, ang 100 taong gulang na ginseng ay sapat na disente upang iligtas ang mga buhay. Kinabukasan, sa punong tanggapan ng Essex Constructions. Maraming nakatataas mula sa pamilyang Essex ang nagsama-sama, kabilang ang 2 Essexes na kapatid, ang mga junior at ang pinuno ng pamilya, si Madam Joanne. Bagamat minaliit ni na Alex at Dorothy na ang deal sa Wayland Realty ay hindi na mababawi na selyado. Gayunpaman, hanggat ang kontrata ay hindi pa nila nakikita, ang binhi ng pagdududa ay ihahasik. "Lola, kung talagang pinirmahan na ni Dorothy ang kontrata, kailangan ba talaga nating ibigay ang 70% ng shares ng subsidiary company sa City South?" Sabi ni Emma na may pagka-vitriol dahil nahihiya siyang matapos makuha ang posisyon ng general manager sa subs. Ideeri na kumpanya, inalis siya sa loob ng 1 araw. Napakagat ng ngipin si Madam Joanne nang marinig ang pangalan ni Dorothy. Nanaginip siya. Sumayaw si Emma sa tuwa. "Tama iyan. Maaari nating paalisan si Dorothy sa sandaling mahawakan natin ang kontrata." Maya-maya, dumating si Dorothy at sumunod naman si Alex sa likod niya. Kabanata 79.
Alex, sa tingin mo ba ay makukuha natin ang mga bahagi ng subsidiary na kumpanya sa City South ng walang sagabal? Ang puso ni Dorothy ay napuno ng nakakatakot na pag-asa. Habang tinatapik-tapik ang portfolio na dala niya, sinabi ni Alex, magtiwala ka pangako. Nakalagay sa loob ng briefcase ang kontrata na pinirmahan ng Wayland Realty kanina. Napangiti si Dorothy mula tenga hanggang tenga habang ang kanyang magagandang mata ay nakabukas ng isang hiwa. Sa sandaling iyon, medyo natigilan si Alex. Kung tutuusin, napakatagal na ng panahon mula noong nagpakawala si Dorothy ng napakasayang tawa sa kanyang harapan. Bigla siyang lumapit. Matapos abutin ang kamay niya, sinabi niya, Dorothy, salamat sa lahat ng suporta mo sa panahong ito. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang pasanin mo ng mag-isa ang gayong mabigat na pasanin. Tutulungan kitang makibahagi sa pasanin para hindi ka na mahirapan pa. Nang maramdaman ni Dorothy ang sinseridad sa kanyang pagkakahawak, bumulwak ng kalungkutan ng bumalot sa kanya at gusto niyang umiyak. Ayos lang, basta alam mo. Pagkatapos ng isang paghinto, nakangiti niyang sinabi, pagkatapos makuha ang equity contract ng subsidiary na kumpanya sa City South, ililibre kita sa isang pagkain na may karagdagang reward na $100,000. Sa pagsasalita tungkol sa $100,000, naalala ni Alex na ibinalik sa kanya ng ospital ang tungkol sa $70,000 nang makalabas si Brittany mula sa ospital. So, sabi niya, I don't need the money. Noong nakaraan, hindi ko na ginamit ang perang ibinigay mo para sa pagpapagamot ng aking ina. At saka, hindi ako nagkukulang sa pera. Sila ay magkahiwalay na usapin, kaya huwag natin silang ipagkamali sa isa't isa. Ito ang iyong gantimpala para sa oras na ito. Hindi na umimik si Alex bagkos ay tumawa na lamang siya. Mayroon pa siyang halos $30 milyong sa kanyang bank account. Gayunpaman, kailangan ni Brittany na bumalik sa negosyo ng kanilang pamilya at tiyak na gagastos sila ng malaking halaga sa maagang yugto. Kaya naman, hindi niya sinabi kay Dorothy ang tungkol dito. Tungkol naman sa mga hinaing sa pamilyang Rockefeller, hindi rin niya binalak na sabihin sa kanya para hindi na siya mag-alala ng hindi kinakailangan. Hindi nagtagal, pumasok sila sa Sex Constructions. Habang nakikita nilang maraming inapo ng pamilyang Essex ang nagtitipon sa loob ng opisina ng tagapangulo. Kasama si Madam Joanne na buong pagmamalaki na nakaupo sa itim na leather na sofa, pareho silang hindi napigil ang magkaroon ng maling impresyon na kakapasok lang nila sa isang paglilitis sa korte. Nakakasuffocate na lang dahil sa dami ng taong iyon. Kalmadong ipinatong ni Alex ang kanyang kamay sa likod ng baywang ni Dorothy. Nanguna si Benny at sinabing, nakuha mo ba ang kontrata? Tumango si Dorothy habang sinasabi, oo, mayroon kami. Agad na sinabi ni Benny, ipakita mo sa akin. Habang pumapalakpak si Alex sa briefcase, nakangiti niyang sinabi, nandito na. Bilisan mo at ilabas mo, sabi ni Emma habang nakatitig sa kanya. Anong nagmamadali? Sabi ni Alex habang kinakapa niya ang kanyang tenga, nasaan ang equity transfer contract para sa subsidiary na kumpanya sa City South. Nagkasundo kami kahapon na ibibigay namin ang kontrata at sabay mong ibibigay ang sa iyo. Patas. Sinaway ni Benny, Alex Rockefeller, isa ka lang inabando ng anak ng mga Rockefeller at isang pinananatiling lalaki na nakatira sa Dorothy. Sa tingin mo, turn mo na bang sumigaw dito? Umalis ka dito. Nakapikit na sabi ni Alex, nasa akin ang kontrata, gusto mo ba talaga akong lumabas? Don't blame me kapag nawala na ang kontrata mamaya. Sinabi nga ni Mr. Carter na ito ang nag-iisang kontrata. Kung nawala mo ito, hindi mo na ito makukuha muli. Kalokohan. Napaawang ang labi ni Alex dahil tinatamad man lang siyang kausapin. Sinabi ni Old Lady Essex, ipagbalat ang mga kontrata ngayon. Kinuha ni Benny ang inihandang kontrata at inilagay sa mesa. Kinuha din ni Alex ang kontrata niya at inilagay sa mesa. Naganap ang palitan. Agad na kinuha ni Benny ang kontrata upang siyasatin ang selyo ng kontrata.
Matapos ma-verify na ang selyo ay mula sa Wayland Realty, buntong hininga niyang sinabi, totoo ito. Sa wakas nakadama ng ginhawa si Madam Joanne at sinabing, itago mo ito ng maayos. At agad namang humagalpak ng tawa si Emma. Sabi ni Dorothy na nakakunot ang noo, anong tinatawa-tawa mo? Sabi ni Emma, tinatawa ko lang ang isang taong sabik na pinahahalagahan ang sarili niyang kakayahan. Kabanata 80. Nagpakawala rin ng tawa si Benny. Dorothy, sa tingin mo ba ililipat sa iyo ng Assex Constructions ang 70% ng subsidiary company shares sa City South? Masyado kang walang muwang. Patuloy na mangarap. Ano? Gulat na bulalas ni Dorothy peke ang kontratang ito. Si Madam Joanne na parang inahing manok. Siyempre, peke. Ang pamilyang Assex ay hindi nangangailangan ng mga walang utang na loob na tulad mo. Dorothy, sobra kang ambisyosa. Paano ka maglakas loob na subukang dominahin ang subsidiary na kumpanya sa City South? Anong kwalifikasyon mayroon ka? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin ito? Itong basurang nakatayo sa tabi mo. Mula ngayon, ang linya ng iyong pamilya ay hindi na bahagi ng mga Assex. Pinatalsik ka sa Assexes. Ano? Lola, paano mo masisira ang iyong pangako? Napaluha si Dorothy. Sabi ni Madam Joanne, bakit ko tutuperin ang pangako ko kapag nakikitungo ako sa mga walang hiya at kasuklam-suklam na mga tulad mo? Hindi ka karapat-dapat na maging miyembro ng Assex. Kinaweya ni Emma, hindi namin kayo tinatanggap para makaalis na kayo ngayon. Kung hindi, tatawagan ko ang security guard para tanggalin kayong dalawa. Ang iba pa sa mga Assex ay buong pagmamalaki na may matayog na tingin sa kanilang mga mukha. Sina Dorothy at Alex ay kinasusuklaman nila na para bang sila ay isang mababang buhay. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Sa sandaling ito, maririnig ang mga malalakas na palakpakan. Lumingon ang tingin ng mga Assex sa direksyon ng tunog. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang basurang Alex na iyon ang pumalakpak habang tumatawa. Napatulala sila at akala nila ay nabaliw na si Alex dahil sa inis. Anong meron sa mga palakpakan at tawanan na iyon? Baliw ka ba? Sabi ng isang junior mula sa Assexes. Sa tingin ko siya ay nabaliw pagkatapos magising mula sa kanyang panaginip at makatanggap ng gayong suntok, sabi ni Emma habang ang kanyang mukha ay puno ng panunuya. Pumalaklak si Alex. Kahanga-hanga. Iyan ay talagang isang napakahusay na pagganap. Hindi ko akalain na lilanlangan niyo kami ng pekeng kontrata. Pero, sa tingin niyo ba kayo lang ang nakakaalam ng ganyang trick? Dahil doon, natigilan ng iba pang mga Assex. Nagulat din si Emma. Tinanong ni Emma, ano ang ibig mong sabihin? Walang pakialam na sinabi ni Alex, katulad ng literal na kahulugan nito. Dahil nagulat si Madam Joanne sa sinabi nito, nagmamadali itong sumigaw, bilasan mo, bilasan mo. Tingnan mo ang nilalaman ng kontrata. Agad na binuksan ni Benny ang kontrata at sinuri ng mabuti ang nilalaman, lalo na ang ilang mahahalagang tuntunin at kondisyon. Habang tinitingnan niya ang nilalaman, nahulog siya sa kawalan ng pag-asa at mabilis na bumahantong hininga, mali ito. Ito ay mali. Hindi ito ang mga tuntuning na pagkasundoan namin sa kontrata. Ang mga presyo ay nagbago, sa makatuwid, kung ayon sa mga presyong ito, ang Assex Constructions ay mawawala ang lahat at mahaharap sa pagkabangkarote. Malakas na tumili si Madam Joanne habang nanginginig at bumagsak sa lupa. Sa gitna ng kaguluhan, ang iba pang mga Assex ay nagtulakan at naghiyawan habang nagmamadaling tinulungan siyang makatayo. Sa wakas ay tumahimik na ito pagkaraan ng ilang sandali. Umupo si Madam Joanne sa sofa habang nanlalaki ang mga mata sa galit. Kayo. Immoral kayong mag-asawa. Sabi ni Alex na may kasamang sardonic na tawa, kung kaya mo kaming lokohin ng isang pekeng kontrata, hindi ba kami rin? Old lady, sa tingin mo ba lahat ng tao sa mundong ito ay tanga? Nandito na ang totoong kontrata.
Pagkatapos kumuha siya ng isa pang kontrata mula sa briefcase. Binuksan pa niya ang bawat pahina ng kontrata para makita nila ng malinaw ang terms and conditions. Sigaw ni Benny, "Oo. Ito ay totoo. Ito ang tunay na kontrata." Gusto ni Emma na mahuli siya at agawin ang kontrata. Gayunpaman, agad siyang sinampal ni Alex. Ngayon nagbago ang isip ko. Hindi ko gusto ang 70% na bahagi ng subsidiary na kumpanya sa City South, ngunit 100%. Bibigyan kita ng 15 minuto para ihanda ang bagong kontrata. Kung hindi ko makita ang kontrata pagkatapos ng 15 minuto, pira-piraso ko ang kontratang ito at huwag mong isipin na makipagnegosyo sa Wayland Realty sa hinaharap. Habang tinatakpan ng mga kamay ang kanyang mukha na hindi makapaniwala, sinabi ni Emma, "Sino ka sa palagay mo? Anong kwalifikasyon ang mayroon ka para magsalita ng ganyan? Ang Wayland Realty ba ay pag-aari ng iyong pamilya? Dahil kusang pumirma ang Wayland Realty sa kontratang ito, kahit naputulin mo ang kontrata ngayon, kukuha na lang kami ng bago." Pumuso si Alex. "Maaari mong subukan at gawin ito." Sinabi ni Benny, "Dorothy, pagkatapos ng lahat ng dugo ng pamilyang Essex ay dumadaloy sa loob ng iyong katawan. Paano ka nakatayo lang dyan at panoorin ang tagalabas na ito na nagmamayabang?" Napaluha si Dorothy habang umiiling. "Hindi siya outsider kundi asawa ko. Hindi ninyo ako tinatrato bilang isang miyembro ng Essexes at ngayon ay gusto ninyong paalisin ang linya ng aking pamilya. Ang subsidiary na kumpanya sa City South ay itinatag ng aking sarili mula sa simula. Kahit na hiniram ko ang mga mapagkukunan mula sa Essex Constructions, babayaran ko ang kabuuan ng 10 ulit o daan-daang beses sa loob ng ilang taon na ito. Ang aking kahilingan ay hindi gaanong kumpara sa 10% ng mga bahagi ng Essex Constructions. Higit pa rito, hindi ako pumirma sa kontrata, ngunit ang aking asawa ang pumirma. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.